Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal lang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, halos ayaw pagmasdan ni Ador ang paglamon ng buhaya sa mga bangkay na inihatid ng mga manggagawa sa plantasyon. Nakapangilabot ang pahayag ng isang trabahador na kailangan nilang masanay sa ganitong uri ng kalagayan. Samantala, naroon si Aris sa isang bahagi ng kagubatan na sakop ng lupain ni Gadun. Masaya si Aris sa kanyang ginagawa sapagkat wala siyang kaalam-alam sa mga nagaganap na kalupitan ng kanyang ama. At ngayon narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. May mga trabahador bang nakatakas? Meron, boss. Sina Zacarias at Oyong. Pero huwag kayong mag-alala. Sinundan sila ng mga kasama natin. Sila Imong. Naabotan na sila sa kagubatan. Siguraduhin niyong hindi sila makakalas-takas. Hindi basta-basta makakatakas yun, boss. Sana'y mang-amoy ang mga tao natin. Sina Imong. Tao man ang hanapin nila o hayop. Mas madali pa sa kanila kung musang. Dito na si Imong! Dito na si Imong! Ay, dito na siya! Papalatay! Sabi ko na nga, boss. Tignan nyo. May dala silang nakasako. Nahabol nila ang mga tumakas. Maganda kung ganyan.
Masama ito. May kapangyarihan ng matandang babae yun. Tama si Ninong Artemis. Itim na kapangyarihan ng taglay niya. Kailangan kong lumaban. Pero pakiramdam ko, kulang ang lakas ko. Parang may gumagalaw sa sanga sa ibabaw ko. Nandun siya. Ang matanda. Nakatungtong sa sanga at nakatingin sa akin mula sa itaas. Sana ay umihip ang malakas na hangin at tangahin siya palayo. Umihip nga ang hangin at palakas ng palakas. Natangay ang matanda. Ako ba ang gumawa nun? Hindi ako makapaniwala. Wala na siya. Aalis na ako sa kagabuhatang ito. Babalik na ako kay Kuya Ador. Opo, Doktor. Opo. Sa lalong madaling panahon, Doktor. Sige po. Salamat. Hindi pwedeng may mangyaring masama kay Ivana. Kasalanan ko ito. Nakalimutan ko na may hangganan ang kakayahan ng tao. Kahit sino pang matalino. Gaano man kaunlad ang teknolohiya. Wala pa ring hihigit sa may likhang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Si Amar ito. Hello, Amar. Hello po, Ninong. Nakaharap kong matanda. May kapangyarihan siya. Ano? Pero may nadiskubre ako, Ninong. Ano yun? Akala ko wala na akong magagawa. Pero may nangyaring hindi ko may paliwanag. Natangay siya ng hangin. Hindi ko man lang siya nahawakan. Nag-wish ako at nangyari ang nasa isip ko. Ano? Bakit po kayo tumatawa, Ninong? Hindi mo ba naisip, Amar, na kung hindi ordinaryong babae ang nakaharap mo, baka hindi ka rin ordinaryong tao? Pwedeng may kapangyarihan ka, katapat ng kapangyarihan niya. Sige, tama na muna. Kumilos ka na. Uuwi ka agad. Kailangan kita dito at may mahalaga tayong pupuntahan. Sige po, Ninong. Pauwi na po ako. Bye. Bye. Kailangan kong isama si Amar sa pagbabalik sa elihim na laboratorio. At naway hindi maging masama ang lahat. At hindi pa huli ang lahat pagdating namin doon. Nabahala ako sa tawag ninyong ito, Sir Artemis. Riani, nakatawag si Amar sa akin. Pauwi na siya. Salamat at nakausap ninyo siya. Hindi ko talaga makontak ang cellphone niya. Ako mismo ang tinawagan niya. At mabuti na lang, walang masamang nangyari sa kanya. Pinapauwi ko na siya dahil may mahalaga kaming pupuntahan.
Bibiyahe po kayo? Oo. May tawag si Dr. Wise. Ipinapasabi niya kung ano-ano ang kailangan dadalhin ni Amar. Kaya kung pwede, ikaw maghahanda sa mga kailangan niya sa paglalakbay namin. Alam mo na yun kung ano ang mga kailangan niya. Pakiusap, Riani. Sige po. Alam ko na ang tinutukoy ninyo, sir. Oh, wala na kaming oras para maghanda. Pagdating niya, aalis na kami agad. Mukhang talagang urgent ang lakad ninyo, sir. Oo. May kinalaman ito kay Ivana. Ha? Si Ivana? Kumusta na po siya? Hindi ko pa masabi ang kalagayan niya ngayon. Basta kailangan namin makarating agad kung nasaan siya. Kukunin namin at iuwi dito. Ganun po ba? Oo, Riani. At ngayon pa lang, ipinapaabot ko na ang taos-puso kong pasasalamat sa pakikibahagi mo at sa lahat ng tulong mo sa amin. Bye. Bigla niyang ibinaba. Ano kaya ang ibig sabihin ni Sir Artemis sa mga sinabing niya yon? Malapit na ako sa rest house. Magpapaalam ako kay Kuya Ador para malaman niyang aalis na ako sa farm. Baka kasi isipin niya na wala ako sa kagubatan at hindi niya alam na umuwi na ako. Naririnig ko pa rin ang ungol ng buhaya. Nandun kaya si Kuya Ador sa kinaroroonan ng buhaya? Ang mabuti pa, dumiretso na lang ako doon. Diyos ko, lulunukin na ng buhaya ang bangkay. Nakakatakot. Mga Dor! Si Amar. Oy, pinisan mo, bubuhaya. Ay, lamunin mo na yung bangkay. Ayokong merong makaalam na bangkay ng tao ang kinakain mo. Ayun. Inilubog na ang bangkay. Ay, nako po. Papalapit na si Amar. Salamat at pauwi ka na, Amar. Nag-aalala ako. Hindi kita makontak kanina. Walang signal sa lugar na napuntahan ko, Mami. Si Ninong Artemis ang nakausap ko. Ano ang pakay mo ron? Nakita mo ba si Sir Aris? Hindi po. Pero marami akong nakitang kahina-hinalang nila lang. Ay, Pero may alam si Ninong tungkol sa mga yon, pakiramdam ko. ganun ba? Sige po, Mami. Pag-usapan na lang natin to kapag nakauwi na po ako. Bye. Bye, Amara. Diyos ko, salamat. Ligtas si Amara. Akala ko may masamang nangyari sa kanya sa farm. Lalo na't doon namamatsyag si Gadon. Isang taong wanted at mapanganib. Siya ang ugat ng kaguluhan ni Manang Masa. Nawawala sina Aris at Carmina. At si Carmina ay may dinadalang lihim. Diyos ko,
Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Maawa ka sa magkakapatid na nanadamay sa kasalanan ng sarili nilang amang si Gadon. Ano kaya ang rason? Sana darating na dito si Amar para makaalis na kami agad. Di dapat kami may tawag. Si Riani para. Hello, Riani. Sir, nandito na si Amar. Dumating na. Papunta na dyan. Maraming salamat. Pupunta na rin ako sa rooftop. Sige, bye. Kailangang hindi ako manghinaan ng loob. Kailangang maging matatag ako at alerto. Naguguluhan na ako masyado. Pero hindi dapat panghinaan ako. Hindi ko hayaan papayagang mapahamak si Ivana. Ayaw kong mawala ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ko. Ninong, nandito na po ako. Sige, Amar. Sasakay na tayo at alis na. Di tayo dapat magsayang ng oras. Mahalaga ang bawat segundo. Opo, Ninong. Kailangan makaalis tayo dito. Ulitin ko, mahalaga ang bawat saglit. Dalawang oras mula ngayon, lalapag na kami sa tagong laboratorio, Doktor. Oo. Naway, hindi pa huli ang lahat. May awa ang Panginoon. Lalo na ang lumikha ng lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sige, Doktor. Bye. Aaminin ko. Gaya ng sinabi ko kanina, may pagkukulang o kasalanan din ako. Nagtiwala ko masyado sa kakayahan ng tao at ang teknolohiya. Kailangan namin makalapag agad ni Amar. Ayun na. Umalis na ang spaceship na sasakyan sa kalawakan na nakatago lang sa rooftop ng bahay ni Sir Artemis. Noon, gabi lang kong aalis. Pero ngayon, araw na siyang umalis. Tanghaling tapat pa. Ano kayang sasabihin ng mga kapitbahay na nakakita? Siguro magtataka ang mga yan. Alam kong nagtaka sila sa ugong niya. At baka may nakakita pa sa itsura niya. Ano kaya ang sasabihin nila ngayon? Ay, Diyos ko. Ano yung mga yun na sinasabi ni Ador? Buti na lang at nakontak ko siya. Pero, sa kagagawan lahat ni Sir Gadon ang mga yun. Ay, ang sama. Ang sama pala na naging amo namin. Si Riani itong tumatawag. Ano kaya sasabihin? Hello, Riani. Hello, Ate Masa. Kumusta? Ano? Nahanapan niyo ba si Carmina? Wala pa nga eh. Naku, wala pang balita tungkol kay Carmina kung nasaan siya. Ganun ba? Pero gusto ko lang ipaalam na dumating na si Amar. At
Ah, Galing sa farm. ganun ba? Kumusta naman daw si Aris? Yun ang sadya niya doon, di ba? Nakita ba niya si Aris? Hindi, ate. Kasi hindi ko masyadong nakausap. At may pinuntahan sila ni Sir Artemis. Ah, ganun ba? Saan daw? Basta, may pinuntahan sila. At babalik na daw si Ma'am Ivana. Ha, ganun? Teka, saan nga pala napunta si Ma'am Ivana? Nagpagamot siya. At ayun, naibalik na sa dati. At kukunin nila Amar at Sir Artemis. Ganun ba? Ay, maganda kung ganun. O sige, hanggang dito na lang tayo, Riane, at tatawagan ko pa si Ador. Nag-aalala na ako kay Aris. Carmina, ikaw ba yan? Ay, salamat at nakatawag ka. Nasaan ka ba? Anong nangyari sa iyo? Anong ginawa sa iyo? Oo, sige, makinig ako sa sasabihin mo. Ganun ba? Hindi ka sinaktan? Ano? Bakit kanila kinidnap kung hindi kanila sinaktan? Ano? Nasaan ka? Saang lugar ang pinagdalhan sa iyo? Hindi mo alam. Naku, papaano yan? Kumusta naman ang pagkain mo, Carmina? Maayos ba? Ganun ba? Naku, nakapagtataka yan. Kinidnap ka pero maganda ang buhay mo dyan sa pinagdalhan sa iyo. Anong sabi nung nagbabantay sa iyo? Ay, Diyos ko po. Anong klaseng tanong yan, Carmina? Bakit ka umiiyak na? Ay, Diyos ko po. Nalaman na niya ang kalagayan ng kanilang ama. Paano ito? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Litia Astudillo Aquino at sa direksyon Lovimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.